muli sa pag-aaral ng iyong salita. Diyos, pakayag mo sa amin ang marapat namin malaman at maunawaan ayon sa iyong nagaling, ayon sa iyong pagkilos, ayon sa iyong pananagana ng iyong mga gawa sa bawat isa sa amin. Hayaan namin na ang salita mo, Panginoon, ang mag-usap sa bawat isa. Kaya kilusin mo ang iyong kapangyarihan upang sa amin ay managana ang biyayang ito na aming tinanggap upang sa amin, O Diyos, ay maging ganap ang iyong mga salita at magkaroon ng katunayan ang mga bagay na siya nangyayari dahil ito, Panginoon, ay sinalita mo at siyang mangyayari sa amin. At hayaan namin na maganap ang mga bagay na ito ayon sa iyong salita sapagkat ayaw namin maging handa at ayaw namin na masumpungan mo kami sa kawalan ng pananampalataya. Lahat kami nagpapatuloy sa paniniwala sa iyong pagkilos, pangunguna at pananampalataya namin sa iyong mga salita na siyang may kaganapan alinsunod sa iyong kalooban at sa iyong kapangyarihan. Purihin, O Diyos, pinuwalhati ka namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan, binasa ko ay sa John chapter 1 verse 16. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat. Amen. Nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Amen. Praise the Lord. Ayan. Sino hindi napuspos ng linggo? Amen. Sino hindi napuspos? Ulitin ko yung sinabi ko kanina, ugaliin natin sa tuwing may pagkakatipon tayo doon, o maging dito. Amen. Huwag niyong mahayaan na hindi tayo mapuspos ng Espiritu ng Panginoon, ng presensya ng Diyos. Sapagkat, ito, ang resulta ng kapuspusan ng Espiritu ng Panginoon, amen, ay kalakasan. Amen. Kalakasan. Ano ba? Katuwaan. Amen? Kagalakan, kapanatagan, kapayapaan. Dahil ito ang dulot ng salita ng Diyos. At ito ang resulta ng kapuspusan na tinataglay natin. Amen? At nawa ang kapuspusan na yon ay hindi siya maging panandalian lang. Kasi minsan, pag yung iba napuspos, doon sa lugar, taglay niya yung kapuspusan. Panatag siya, masaya siya, parang walang problema. Pero pag uwi sa bahay, wala na. Ganun na naman. Ganun na naman. Parang bumalik lahat ng problema, parang bumalik lahat, pati yung mga dating gawin, mga dating nakasanayang gawin, na hindi ayon sa katwiran ng Diyos. Huwag naman maging ganon. Nawa, kapuspusan na tinataglay natin ay maging magpatuloy hanggang sa muling makabalik tayo sa lugar kung saan tinataglay natin o kung saan tayong muli ay pupuspusin ng Panginoon, ng Kanyang Santong Espiritu. Amen? Hayaan natin na magningas ang presensya ng Diyos, magningas ang Espiritu ng Panginoon sa atin hanggang sa muling makapanumbalik tayo sa presensya ng Diyos at tamuhin natin muli ang pagbubuspos ng Panginoon. Ephesians chapter 4 verse 30. Yan. Huwag ninyong bigatin ang Espiritu Santo ng Diyos at sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Huwag natin pighatiin ang Espiritu ng Panginoon. Amen. Nung ikaw ay pinupuspos ng Diyos, parang ang lakas mo. Amen. Parang yung salita ng Diyos sa iyo, parang
sinalita mismo ng Diyos sa'yo, ng kalakasan mo ay nandun. Amen? Parang ang lakas-lakas mo. Pero pagdating ng mga pagsubok, ang bilis mawala. Ang bilis mawala. Amen? Ito ang isang dahilan na hinayaan natin ang presensya ng Panginoon, ang Espiritu Santo ng Panginoon ay mapighati. Amen? Kaya sabi ng Biblia, huwag natin pighatiin ang Espiritu ng Panginoon. Pero pa yan, huwag natin patayin ang ningas ng Espiritu. Saan nakasulat? Ephesians. Natin yung dumarating lang kasi yung pagpapaliwanag yun eh. Kasi yung mga hinanda akong mga talata, sabi ko sa inyo, yung mga paghahanda namin, hindi yun ang nasusunod. Basta kung ano ang daloy ng pagpapaliwanag, ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, yun na lang. Kung ano yung mga reservang talata, nare-recall natin, yung mga nakasulat, yun na lamang. Huwag natin patayin ang ningas ng Espiritu. Saan nakasulat? Ephesians. Amen. First Thessalonians 5. Nandun sa 5. Yung 13. Ay, 19. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Amen? Kasi, ang kapuspusan ng Espiritu ng Panginoon, ang isang manifestation niyan, ay you are consumed with the holy fire. God is our consuming fire. Saan yan ang sulat? Ano? Bigla na lang kasi dumarating eh. Hebrew. God is our consuming fire. Okay. So, 12:29. Ayun. Sige. So, nawala na ako sa linya ng pagtuturo ko. So, babalikan natin mamaya. God is our consuming fire. Ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. So, pag tayo ay pinuspos ng Espiritu ng Panginoon, amen, andyan na ang kapuspusan. Amen? Andyan na ang kapuspusan. Hindi natin alam kung anong manifestation. Pero ang nakikita lang natin na manifestation, mga ituturo ko sa inyo. Ang nakikita natin manifestation, umiiyak, sumisigaw, tumatalon, nanginginig, isa yan sa manifestation ng apoy ng Panginoon. Amen? Ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Ayon sa pagpapahayag ng talata ng mga apostol ay napuspos ng Espiritu Santo, may tumungaw sa bintana kasi maingay, nag-iiyakan siguro kung ano nangyayari, may marites, tumungaw. Tumungaw. Nakita niya mga may apoy, dila ng apoy sa kanilang mga ulo. Kaya napatod siguro, no? Masulog yung buhok. O may dila ng apoy sa kanilang mga ulunan. That signifies na sila ay pinuspos ng Espiritu ng Panginoon. Amen? At sabi ko kanina, huwag nating hayaan ang kapuspusan ay maging panandalian lang. Amen? Huwag natin hayaan ang kapuspusan ay maging panandalian lang. Kundi, pwede natin kontrolin eh. Amen? Kaya mong patagalin sa iyong sarili yung kapuspusan na ito. Amen? Kaya mong patagalin sa iyong sarili. Ito, yung tawag nito, yung the mystery of the ang hiwaga ng 10 birhen, 10 virgins. Ano? Yung 5 may sapat na langis. Para saan yung langis na yon? Upang magpatuloy yung apoy sa kanilang sisidlan. Amen? Yung the second 5 na birhen, hindi sapat yung kanilang langis. Ang nangyari, hindi pa dumarating ang kanilang hinihintay
hindi pa dumarating yung ang Panginoon, naubos ang kanilang langis. Ano nangyari? Humingi sila, nagdamot yung 5, nagdamot ba? Sabi ng iba nagtuturo, hindi rin maliligtas yung 5, nagdamot kasi. Anyway, okay, makatuwiran bang magdamot? Di ba natin tingnan natin? Ano kaya ang katuwiran ng ibibigay natin doon sa 5 para mabigyan natin ng hustisya yung kanilang pagdadamot? Pero ayon sa Biblia, sila yung nakasama ng Panginoon. Amen? At yung ikalawang 5 na hindi naghintay sa Panginoon dahil lumabas muna sila at hindi na nakabalik sa pagdating ng Panginoon, hindi nakasama. Ano kaya? Ano kayang hustisya ibibigay natin? Anong katwiran ang ibibigay natin dun sa 5? Nagdamot ba talaga? O naghanda lang? Naghanda lang ng sapat para sa kanila. That's material. Yung paghahanda na ginagawa natin ay may kaugnayan doon sa 5 birhen at sa ikalawang 5 birhen. Hindi naging sapat yung kanilang paghahanda. Okay, let's go back to spiritual. Amen? So may kaugnayan yun sa paghahanda itinuturo sa atin yun. Yung 5 hindi sapat ang paghahanda o hindi naghanda, hindi nakapasok doon sa dulang na tinatawag. Amen? Maliligtas ba yung 5 rin? Masakali. Amen? Kung spiritual ang pag-uusapan, bahala ng Panginoon. Pero sa akin, malabo. Kasi spiritual ang usapan eh. Pero kung material ang pag-uusapan, may other way para sila maligtas. Diba? Tinuturo ko naman sa inyo ito lagi. Hindi lahat ng tumugon sa paghahanda, hindi lahat ng nandoon ay sigurado na. May pagkakaltas pa rin ng Panginoon doon. May pagkakaltas pa rin ng Diyos. Kumbaga, purification ng Diyos sa isang dako. Hindi lahat. Gaya na lamang yan, yung mga nakaraang Pentecost. Sabihin ko na lang, mga nakaraang Pentecost, siguro mga nawalang Pentecost, may mga nawalan. May mga nawala siguro yung bag, napuspos, naiwan yung bag, hindi napansin, nawalan. Pero ngayon, wala nang ganong reports. Ilang okasyon na, wala nang ganong reports na nawalan, wala na yung reports na ganito, ganyan. Wala na. Ibig sabihin, bakit inalisa ng Panginoon yung gumagawa ng ganong bagay. So, hindi lahat. So, under purification, under sanctification pa rin ang lugar. Amen? Under sanctification pa rin ang lugar. Hanggang sa ngayon, baka ganun pa rin ang stage. Amen? Kaya sinabi niyong makarating doon ng mas maaga para mapasama tayo doon sa paglilinis ng Diyos. Amen? Masiyasat tayo ng Panginoon na tayo nga ay karapat-dapat sa lugar na yun. Amen? Okay, that's yung material na paghahanda sinasabi ko. Ano ang magiging kaligtasan ng ikalawang 5? Mamatay sila sa Panginoon. Mamatay sila sa pananampalataya. Na huwag nilang ipagkanulo yung mga bagay na nagsisipaglingkod o yung mga lingkod ng Diyos. Yung pagkakanulo, huwag nilang gawin. At ang pananampalataya nasa kanila ay ingatan nila. So ito, yung langis na siyang dahilan ng pag-apoy o ng dahilan ng yung bang pananatili ng Espiritu Santo, nasa sa atin yun. Kaya nating kontrolin, kaya nating patagalin, kaya nating palakasin. Nasa sa atin. Amen? Nasa sa atin. Amen? At kung sakaling
makadalo tayo ulit ng mga ganong okasyon. Amen. Huwag natin hayaan na tayo lang ay mabigyan ng apoy. Kundi sikapin din natin na tayo ay maging bahagi ng apoy. Ano yung gusto sabihin? Maging bahagi din tayo na tayo ay maging biyaya at maging pagpapala sa iba. Amen? Kasi nga, may apoy ka. May apoy ka. Because God is our consuming fire. At sabi ng Biblia nga, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Amen? Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Ibig sabihin, you can retain the fire within you. Amen? Hanggang kailan mo gusto. Nasa sayo na yun. Para bang pamapagbati. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ganun na naman. Ganun din yung apoy na nasa sayo ay kaya mong panaganahin sa'yo hanggang kailan mo gusto. Amen. Hindi usapin ng Diyos doon hanggang sa kalooban ng Diyos. Hindi, apoy mo na yun eh. Nasa sayo na yun. Ang kalooban ng Diyos, manatili ang ningas mo hanggang sa kanyang pagparito. 4:30 nga ng Ephesians. Ang gusto ng Diyos, huwag mong bigatin ang Espiritu Santo hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Yan ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya, kung ito ay namatay sa kalagitnaan, ikaw na ang gumawa. Amen? Hindi yung kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, mag-ingas ito hanggang sa mga susunod, at ang gusto ng Panginoon, maging bahagi ka pa ng pag-apoy sa mga kongregasyon. Amen? Sa mga kongregasyon. Kasi, ito na lamang, kung may pagtitipon, amen, may pagtitipon, tapos, simulan mong magsisigaw. Amen. Simulan mong magsisigaw. May hikayat ka na magpuri, pumalakpak at sumigaw ng papuri sa Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon. Maging bahagi ka ng apoy ay lumakas, ang apoy ay sumiklaw. Amen. So, huwag natin pigatin. Ngayon, paano namamatay ang ilawan dahil sa kulang na ng langis? Kulang na ng Espiritu Santo. Amen. Dahil napighati ang Espiritu Santo. Amen. Huwag natin pighatiin ang Espiritu Santo. Paano ba napipighati ang Espiritu Santo? Ano ang hindi ayon sa Espiritu? Ang gawa ng gawa. Amen? So kung tayo ay gumawa ng ayon sa laman, ang Espiritu Santo ay napipighati. At kung tayo ay hindi makapagsisi at hindi makapanumbalik sa Panginoon, tuluyang mamamatay ang apoy. Amen? Huwag natin pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Amen? Sa pamagitan ng mga gawang ayon sa laman, sa pamagitan ng mga gawang hindi ayon sa katuwiran ng Diyos, doon napipighati. Ang kalooban ng Panginoon, hanggang sa karawan ng pagkatubos, tayo ay nananatiling may taglay ang Espiritu ng Panginoon. Kaya sabi ko, huwag nating hayaan na isang araw o isang linggo lang yung Espiritu na nasa sa atin. Amen. Gawin natin, siguro sa isang linggo, babalik tayo ulit sa church. Maging bahagi tayo ng apoy ng Panginoon. John 1:16, balikan natin.
Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat. Amen? Ano ang tinanggap natin sa Panginoon? Isang biyaya. Biyaya sa biyaya. Amen? Grace for grace. Isang biyayang tatanggapin natin sa Panginoon na biyayang hindi natin makikita sa lahat. Anong biyayang ito? Ang biyayang ipagkakaloob ng Diyos sa atin na tayo ay makasunod sa kanyang mga salita. Paano makasunod tayo sa kanyang mga salita? Yung instruction ng Diyos ay nasa sa atin. Yung pagpapahayag ng Diyos ay nasa sa atin. Paano mangyayari sa atin ang kalooban ng Diyos? Ipapaunawa sa atin ng Diyos ang kanyang kalooban. Amen? Ang kanyang gagawin, ang kanyang minagaling. Amen? Mayroon ngang hindi pa naman ito kapatiran, pero nakiki-join sa atin. Kilala niyo si Brother John Sikap from UPC siya dati. Tapos nakapakinig ng aral hanggang sa tuwing aralan nandun siya, nakikinig. Amen? Subaybay niya, yung 34 years old of God, tanggap na yun. Naunawaan niya yun. Ito nga lang, ng mga huling araw, parang naglaylo siya, yung paganda, hindi niya nasabayan. Sabi ko sa kanya, ito na ang aral ngayon, ito na ang aral ngayon. Ipinapahayag na ng Espiritu ng katotohanan ng mga bagay na ito. Sabi ko sa kanya, lahat gugunawin sa sanlibutan. Sabi niya, oo. Pero nakasulat naman sa Biblia, few men left. Sabi ko sa kanya, few men left. So, saan? Tapos sabi ko rin sa kanya, yung 9, Thessalonians. Tayo ay, ano ba nakasulat to? Tayo ay hindi ibibilang sa galit ng Diyos. Tayo ay hindi bibilang sa galit ng Diyos. Kundi tayo ay ililigtas. O, maliligtas ka ba? Hindi. Sabi ko sa kanya. And then, yung Isaiah 25 na kung saan ang sabi doon ay naghihintay tayo ng pagliligtas ng Panginoon. So, nakonvince natin siya na may pagliligtas ang Panginoon. Kahit sinabi ng Biblia na ang lahat ay bubuksain. Lahat ay ano bang sabi ng Biblia doon sa Sitanaya? Mapupuksa lahat. Sabi ko, may pagliligtas ba? Nakumbinsi siya. Tanong niya sa akin, tanong mo nga kay Pastor Efraim kung papayagan pa niya ako magpatayo doon sa lupa na sinasabi niya. Kasi nga, parte siya ng Mangaldan. Ang Mangaldan kasi bibigyan ni Pastor Efraim ng 5 hectares. Sabi niya, doon daw siya pwedeng magpatayo. Pinapatanong niya sa akin kay Pastor Efraim kung pwede pa raw siya magpatayo doon. Ito yung kapatid. So ito ang salita ng Diyos. Ito ang words of God na sa atin ay ipinapakilala ng Diyos ang kanyang biyaya. Amen? Ang biyaya naman ay hindi lang sa paglingap ng Diyos, kundi ginagabayan ka ng Diyos, pinapatnubayan ka ng Diyos, kinakausap ka ng Diyos ang buong kongregasyon upang makasunod ka sa kanyang kalooban at mangyari sa iyo ang kanyang salita. Sapagkat ang salita ng Diyos mismo ay siyang biyaya para sa ating lahat. Amen? Kung makasunod ka sa salita ng Diyos, isang malaking biyaya para sa iyo, ang kaligtasan na tatanggapin natin. Amen? Niniwala ba tayo sa salita ng Panginoon? Hindi sa pilitan. Hindi ko kayo pinipilit. Ang gusto kong mangyari, maunawaan nyo mismo at sampalatayanan ninyo ang salita ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nyo, kayo mismo ang gagawa. Amen?
na hindi ka napipilitin pa, hindi ka na uudyukan pa. Ikaw na mismo ang magkukusa upang gawin mo ang mga bagay na ito. Ngayon, sa biyaya at sa biyaya, tayo ay pinalalago ng Diyos sa mga bagay nito. At ito ay dahil sa kapuspusan ng Diyos na nasa sa atin. Amen? Ito, pwede rin natin iugnay ito sa kalayahan na binigay ng Diyos sa atin. We can be free. Amen? Nasa kalayahang ibinigay ng Diyos sa atin, ang biyayang dumadaloy ang biyaya ay malayong dumadaloy, at sa pamamagitan nito, yung malayang pagpapahayag ng Diyos ay nasa sa atin din. Amen? Yung malayang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang kalooban ay nasa sa atin. Bakit? Yung kanina, yung 1 Corinthians 4. Paano malayang makakapagpahayag ang biyaya ng Diyos sa atin kung natatalukbungan pa tayo? Amen? Kaya ngayon, ang biyaya ng Diyos, ang salita ng Diyos, ay malayang dumadawi sa atin hanggang sa mga pagpapahayag na hindi na sa ating kalooban. Amen? Hindi na sa ating kalooban, kundi ito na ay ayon sa biyaya ng Diyos. Amen? Ayon sa biyaya ng Diyos. Ito na. Ngayon, pinapasunod tayo ng Diyos ayon sa kanyang pagtawag. Tinawag ba tayo? Tinatawag ba tayo ng Diyos? Tinawag ba tayo ng Diyos? Amen? Naniwala kayo? Tinawag tayo ng Diyos? Purihin ang Panginoon. At unawain nyo ito. Lahat ng tinawag ng Diyos, iniwan nila ang kanilang sariling buhay. Naniwala kayo? Ayun, sige. Sige, pwede naman ibenta. O nakasulat din yan. Katuwiran din yan sa Biblia. Pwede mo ibenta. Kasi yung sabi niya, yung isang tao nakita niya ang kayamanan sa isang bukid. Anong ginawa niya? Umuwi. Ibinenta niya yung kanyang lupain para mabili niya yung isang lupa na may nakita siyang treasure. Pwede naman. Nasa katwiran din ng Biblia. Amen? Hindi. Para sa akin lang mapatid, hindi ko kayo pipilitin. Lahat ng tinawag ng Diyos, iniwan ang kanilang paano ba sabihin mo? Yung kanilang kinalakihan, yung kanilang pulso, yung kanilang kinagawian, lahat iniwan. Abraham, inaalis ng Diyos sa iwan mo biyanan mo. Iwan mo yung mga kamag-anakan mo. Iwan mo yung lupain mo. Pumunta ka sa lupa. Maglakbay ka, dadalhin kita sa isang lupa na doon kita dadalhin. Amen? Si Jacob, ganun din. Nagpalaboy-laboy si Jacob. Kasi nga, nagalit sa kanya si Esau. Umalis, nagpalaboy-laboy hanggang nakapangasawa. Napangasawa niya sino ba yung talagang asawa niya? Leia at saka si Raquel. Yun ang tapos nadagdagan pa ng dalawa. Amen. Hindi rin siya natili sa isang lugar. Amen. Kundi doon kung saan siya dinala ng Diyos. Ang mga apostol, nangaral sila. Amen. Ganun din. Ang sinuwang hindi makapag-iwan ng kanyang bahay, lupa, asawa, ama, ina, magulang, anak, kapatid.
na hindi magiging karapat-dapat na alagad. Nakikita nyo yung kaugnayan ng mga bagay ng pagtawag ng Diyos. At yung kung mababasa pa natin, nabasa ko rin na may isang dako talagang pagkabanggit sa Biblia. Hindi ko lang isulat. Amen. So ito yung biyaya ng Diyos sa atin. Yung pagtawag sa atin ng Diyos. Amen. Bakit? Every time na makaparinig tayo ng Ebanghelyo, ito ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos ng pagliligtas. Amen. At ngayon, nandito na tayo. 2 Peter chapter 2, verse 9. Hindi. 1 Peter. Mali pa. Ayan. Nadagwat kay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong pahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Basahin niyan pataas. Hindi yan Israel. Amen? Hindi yan Israel. Hindi na Israel yan. May isang lahing hirang na tinatawag ang Diyos, isang makaharing pagkasaserdote. Saan ba natin mababasa yan? Isaiah 66:21. Okay. At sa kanila rin naman, ako kukuha ng mga pinakasaserdote at mga pinakalibita, sabi ng Panginoon. Kanino siya kukuha? 20, tingnan natin. At kanilang dadalhin natin yung mga kapatid mula sa lahat ng mga bansa na pinakahandog sa Panginoon na nasasakay sa mga kabayo at mga karo at mga duyan at mga mula sa mga maliksing hayop. Sa aking banal na bundok sa Jerusalem, sabi ng Panginoon, gaya ng pagdala ng mga anak ng Israel sa kanilang handog na malinis, nasisidlan sa bahay ng Panginoon. Okay, mga ito yung mga sabihin natin kabuuan ng panukala ng Diyos. Ngunit ito, sa 21, at sa kanila rin naman ako kukuha ng mga pinakasaserdote at mga pinakalibita, sabi ng Panginoon. Sa 22, tingnan natin. Sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa. Okay. Bagong langit at bagong lupa. Kailan yan? Sa Israel, sa Jerusalem? Hindi. Sa panahong ang Diyos ay magtatatag ng isang bagong henerasyon. Amen? Bagong langit, bagong lupa. Nakasulat yan, bagong langit at bagong lupa. Isaiah chapter 65, verse 17 hanggang pababa. Tingnan natin, 17. 65, verse 65, 17. Ay, chapter 65. Okay, 17. Yan, sapagkat narito kayo lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalala o mapapasa isip man. Ito ang mga magaganap sa bagong langit at bagong lupa. Amen? Ito ay panukala, prophecy, magaganap sa mga darating na panahon. Kailan yan? Ito nga, pagka itatag na ng Diyos ang bagong langit at bagong lupa. Basahin niyan sa pababa, nabasa na natin yan ng mga nakaraan. Magandang kaganapan, magandang pangyayari, isang bagong henerasyon ang uusbong at ang tawag sa kanila ay mga lahing pinagpala ng Diyos. Amen? Dito mababasa mo ang ahas, ang leon ay kakain magkasama. Bagong langit at bagong lupa. Bago talaga. Saan ka makakita ng ganun ngayon?
ahas, leon, magkasamang kakain sa isang ungkuhan. Sabi ko nung nakaraan, magiging kalaro ng anak ninyo, ahas. Bagong langit at bagong lupa na kasi. Hindi na ito gaya ng dati na mabangis lahat. Amen? Bagong langit at bagong lupa. Ituloy-tuloy yung mga dulo. Sige, isa-isa. Basahin natin unti-unti. Kaligayahan, next. Wala nang pagdaing, wala nang ano. Sige, next. Yung 100 taon. Next. Mabunga na ang lupa, ubasan. Mabunga, 22. Next. Sila hindi magtatayo. Ikaw na nga, 23. Ito. Sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak nakasama nila. Yung bagong henerasyon na yan, tawag sa kanila, lahing pinagpala. 24. Mangyayari bago sila magsitawag, sasagot. Okay, 25. Ang lobo. Sa ngayon, ang lobo, kinakain niya ang kordero. Pero ito ngayon, ang lobo, ang kordero ay manginginaing magkasama. At ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. At ang alabok ang magiging pagkain ng ahas. Alabok talaga pagkain ng ahas. Sila ay hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok. Sabi ng Panginoon, imposible ngayon yan. Pero kasi nga, bagong langit at bagong lupa na siya, posible yan sa Panginoon. Amen? Kalaro na anak niyo. Posible? Amen. Puri ng Panginoon. Meron pa akong naisip kanina ng talata. Anong pinanggalingan ng talata nito? Yung history mo nga. Tingnan natin yung pinanggalingan. Yung 66:21. Okay. Kukuha siya ng pinakasasaldote at mga pinakabibita, sabi ng Panginoon, 22. Okay. Sapagkat kung paano ang mga bagong langit, bagong lupa, na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gayon, mananatili ang iyong lahi at ang iyong pangalan. Okay. Ito, sa panahon na ng bagong langit at bagong lupa. Okay. Sino na ang hinirang ng Diyos? Sino na ang hinirang ng Diyos? Mga hindi. Amen? Israel pa ba yan? Jerusalem pa ba yan? Although mababasa natin may mga Jerusalem, pero kung titignan natin, ang paghirang at ang pagtawag ng Diyos sa huling araw ay sa mga panahon na ito. Hindi ba yata mag-maaari ko naman? Gusto ko yung ipasay sa inyo kasi sa dinadala ng pagtuturo ko sana sa ngayon kung paanong pagpupuspos ang ginagawa ng Panginoon. Parang ganito. Noon, sa panaginip, sabi ko parang ano lang yan, kathang-isip lang yan, o kaya dahil sa pagod, kaya siguro nagkakaroon ng panaginip. Noon, sabi ko sa sarili ko, parang hindi ako masyadong, hindi ako tumutuon masyado sa panaginip. Kaya siguro hindi ko naging kalog yung pagpapaliwanag ng panaginip. Pero, kung sa ganung paraan kayo kinakausap ng Espiritu ng Panginoon, ayan, pangusap ng Diyos sa inyo. Hindi ko mapapasubalian ang paggamit ng Diyos sa panaginip para kayo kausapin. Hindi ko kayo inahatulan sa paniniwala sa panaginip. Kung dyan kayo kinakausap ng Diyos. Amen. Pero sa akin noon, parang wala lang panaginip. Katang-isip lang yan. Okay, dahil sa pagod. Pero nakita ko sa inyo kung paano kayo kinakausap ng panaginip. Amen? And so be it. Hayaan nyo ng panaginip ay mangusap sa inyo. Kung dyan nyo nakikita na kayo ay kinakausap ng Panginoon. Sabi din naman yan sa mga huling araw ay ganito ang mangyayari. So kanino siya kukuha ng mga lahing pagkasaserdote? Kung kailan siya
sa bagong langit at bagong lupa magaganap. 19:28 ng Matthew. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisisunod sa akin sa pagbabagong lahi. Kasi nga, bagong langit at bagong lupa. Bagong lahi na rin. Amen? Doon siya kukuha ng mga Levita at mga saserdote. Amen? Levita at saserdote. Kaya nga, binasa natin kanina. Okay? Levita at saserdote. Saan? Sa pagbabagong lahi. Okay, 1 Peter 2:9. Balikan natin. Dapat isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, okay, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Ito, kahit na sa mga pagkakataon may mabasa kayong Israel na dyan, o kaya Jerusalem, pero unawain natin, sa panahon na ito, kanino niya ipinapahayag ang mga pahayag na ito? Kanino niya ipinapahayag? Okay, kunin natin Hosea 23. 2 verse 23. Okay. Aking itatatag siya para sa akin sa lupa at ako'y magdadalang habang sa kanya na hindi nagtamo ng kabagan at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan. Israel ba yan? Hindi niya bayan. Ikaw ay aking bayan at siya'y magsasabi, ikaw ay aking Diyos. Ihirang siya ng isang bayan na dating hindi niya bayan. Amen? Israel ko ba? Kaya yung 1 Peter chapter 2 verse 9, ariin na natin sa ating sarili. At tama tayo sa ating mga pagpapahayag at pagtuturo. Amen? Na pinapahayag ng Diyos sa iglesia. Bakit tayo ngayon ay hinihirang o kapag nasa proseso para tayo ay gawing bayan ng Diyos. Amen? Ayan. Hindi ko bayan. Ano ang sasabihin niya sa kanila? Ikaw ay aking bayan at siya'y magsasabi, ikaw ay aking Diyos. Hindi niya bayan, pero sa panahon na ito, tatawagin niyang bayan. Kanino yan? Romans 9:23. At upang may pakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang ihanda ng una pa sa kaluwalhatian, 24. Maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Yung pagtawag ng Diyos, hindi lang sa mga Hudyo, ngayon, dumating sa mga Hintil. Bakit? Dahil kay Kristo. Amen? Si Kristo ang naging tagapamagitan sa mga Hintil at sa Diyos, na dati walang kapag-asa. Pero ngayon ay nagkaroon ng pag-asa. 25. Gaya naman ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan at iniibig na hindi dating iniibig. Saan siya tatawag? Mula sa mga Hintil. Amen? Tuloy ng Panginoon sa pagpapahayag sa kalagitnaan natin ngayon, tayo ay tinatawag ng Diyos na maging bayan. Amen? At yung pagiging bayan na ito ng Panginoon ay ayon sa kalooban at kanyang pamamana. Lucas chapter 7 verse 5. Sapagkat iniibig niya ang ating bansa at ipinagtayo niya tayo ng ating sinagoga.
Amen? Paano iniibig niya ang ating bansa? Dahil ba kay Marcos? Iniibig niya ang ating bansa dahil ba kanino? Okay. Meron akong... Okay, siguro, sa susunod na lang, bibigyan ko kayo ng konting excitement na sa hihirangin ng Diyos na bayan ay ipapakilala niya ang kanyang kadakilaan. Amen. Saan ko ba nailagay? Cellphone yata o sana. Amen. Ang susunod, pag-aaralan natin, kasama ito sa mga pag-aaral natin, na ipapakilala niya ang kanyang sarili na Diyos doon sa bansang itatatag niya. Amen. Take note, hindi na anak o hindi na ama ang kanyang pagpapakilala, kundi Diyos. Amen. So ang maluwalhating Diyos ngayon ang pagpapakilala niya ay siya rin ang ama, siya rin ang anak. Amen? Siya rin yun, siya rin ang ama, siya rin ang anak. Okay, punta tayo ng Matthew chapter 5 verse 23. 14. Matthew 5:14. Ito na. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi makitatag. Amen. Yan ang paghihirang at pagtatag ng Diyos ng bayan. 65 verse 1 ng Isaias. Ako ay napagsanggunian ng mga hindi nagsisipagtanong tungkol sa akin. Dati walang interes sa bathala o sa Diyos. Ngayon, ako'y nasumpungan nila na hindi nagsisihanap sa akin. Okay, next. Aking sinabi, narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Nanahan ngayon ng Diyos sa isang bansa, hindi sa Israel. Amen ba? Nanahan ngayon ng Diyos. Ito ayon sa panukala, mangyayari sa darating na panahon. Nanatili ang Diyos, nanahan ng Diyos, tumahan ng Diyos sa isang lugar na hindi tinawag sa kanyang pangalan. Last chapter at saka last verse ng Ezekiel. Daniel 1:1 muna, tapos ibak mo. Tingnan natin kung ang lalabas. Hindi ko makabas. Tapos, previous. Ayan, 48:35 pala. Isa pa. 30. Ha? Ay, yun na, 35. Magkakaroon na 18,000 tambo ang sukat sa palibo. Ilang hektarya kaya ito? At ang magiging pangalan ng bayan mula sa araw na iyon ay ang Panginoon ay naroon. Amen. Ang Panginoon ay naroon. Sabi ng Panginoon, hahanapin siya, saan siya? Narito ako sa bayan na hindi tinawag sa aking pangalan. Hindi sa Israel, kundi sa gitna ng mga hindi. 9:26 ng Romans. Palagi na mabenta ito ngayon. At mangyayari sa dakong pinagsabihan sa kanila, ayo'y hindi ko bayan, mga hintil. Ay dyan sila tatawaging mga anak ng Diyos ng mga. Amen. Puri ng Panginoon sa mga pagpapahayag na ito. Na ang biyaya ng Diyos ay patuloy na sumasagana sa atin. Ayon sa kanyang pangungusap, ayon sa kanyang pagpapahayag, ayon sa kanyang mga salita. Na kung ating susundin at ating gagawin, pangyayarihin ng Diyos sa atin ang mga salita na ating nababasa at ating narinig.
sa mga mananaw. Okay, yung kapuspusan naman na gusto kong sabihin sa inyo siguro next week sa ibang mga pagkakataon. Yung pagkilos ng Espiritu, resulta lang yung mga panginginig, yung mga pag-iyak, magsigaw. Amen. Pero ang talagang kapuspusan ng Espiritu ay ang maunawaan mo ang salita ng Diyos. Lalong-lalo na yung mga pagpapahayag na ginagawa sa tuwing may pangangaral. Yun ang kapuspusan na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Saan ba natin? Bigyan ko kayo ng isang talata. Colossians 1:9. Dahil dito kami naman mula ng araw na aming marinig ito ay hindi kami nagsitigil sa pananalangin at ng paghihingi na patungkol sa inyo upang kayo puspusin ng kalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Amen? Ito ang nais naming kapuspusan ng taglayin ninyo. Amen? Panalangin o kapuspusan patungkol sa kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Amen? Ayon sa Espiritu. Upang ang pag-asa, ang pananampalataya na siyang magdadala sa inyo sa pag-asa ay managana. At hindi tayo magkaroon ng anumang pag-alinlangan sa salita at sa kapangyarihan ng Diyos. I-clarify pa natin yan sa mga susunod na pag-aaral. Tayo pinag-magsita yung natin. Salamat sa iyo. Mabanal ko rin, O Diyos, sa hanggang ito. Salamat po sa pagkabangnaw mo sa amin ng iyong biyaya sa biyaya na binibigay mong kapuspusan sa amin. Pinupuspos mo kami ng iyong mga salita. Pinupuspos mo kami ng iyong Santong Espiritu. Pinupuspos mo kami, O Diyos, ng iyong mga kagandahang loob at siyang pumupuno sa amin upang umaliw, magpalakas, magpatibay, at managana sa amin, O Diyos, ang kabutihan na siya namin may bahagi sa lahat. Mapuspos kami, Panginoon, ng pananampalataya at pag-asa na sa amin, Panginoon, ay nagtutumibay upang gawin namin ang mga bagay na iyong pinangungusap at ipinahayag sa iyong mga salita. Panginoong Sus, salamat po sa patuloy mong pamagitan sa amin. Puspusin po kami lagi, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo. Pagningasin mo sa amin, O Diyos, ang dilang apoy na manahan at nawa ito ay magpatuloy hanggang sa araw ng pagkatubos na kami, Panginoon, ay hindi magkaroon ng mga gawa na mabighati ang Espiritu ito. Kundi pagpos, managana kami sa kabutihan mo at sa iyong mga salita. At Panginoong Sus, ang iyong pagpupuspos sa amin nawa ay maging bahagi o maging katunayan nito na kami ay pinapatnubayan mo at ang bunga ay mahayag sa amin sa pamagitan ng kapuspusan na ginagawa mo. Kung kami ay pinuspos mo ng iyong mga salita, ay may bahagi namin ang salita. Kung kami ay pinuspos mo ng kagalangan, ay may bahagi namin ang kagalangan na ito. Salamat, Panginoon, sa pagpupuspos mo sa amin na patuloy mong pinamamala sa amin ng iyong pangunguna sa iglesia nito. At kami ay hindi mo pinabayaan at tinalikuran mula ng una pa sa pagtawag mo sa aming mga magulang sa pananampalataya. Kristo Sine,
O God, sa pamilya, Panginoon, na kung saan na unang tinawag mo sa iglesia ito, na siyang nagpatuloy at naging bunga ang iglesia ito hanggang sa ngayon. Salamat po sa biyayang dumadaloy mula sa kanila hanggang sa amin ngayon. At ang biyayang ito ay narinig namin ayon sa mga salita mo at magpapahayag mo, na naghihintay kami ng iyong pagparito at naghihintay kami ng iyong pagliligtas at ililigtas mo ang iyong kawan at ihirangin mo kaming bayan at tatawagin mo kami ngayong mga anak. Panginoon, salamat po sa mga pagpapahayag na ito at nawa hindi maalis sa aming mga kaisipan kung paanong pagtawag ang ginagawa mo at kung paanong pamumuna, O Diyos, ang iyong pinangyayari sa aming kalagitnaan, na kami ay manatili lamang at kami ay manahan sa iyo. Ang kapurihan mo ay sa iyo lang, O Diyos. Pinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan ng kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan, ang paghahari mula ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming Diyos, ang dakilang Diyos, ang maluwalhating Diyos, na siyang nagpanukala at siya rin namang gumanap ng panukala. At hanggang sa ngayon, O Diyos, ay ikaw ang nag-iisang Diyos, maluwalhating Diyos, na nag-iisa na sa amin ay tumawag at humira upang maging isang bayan ayon sa iyong panukala. O Lord, pagtagumpay mo kami hanggang sa iyong pagparito, hanggang sa pagpapanibagong lahi. Gawin mo kaming karapat-dapat at kami, O Diyos, O God, ay patuloy na magpupuri at luluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo, O Diyos, sa mga kapatid na naririto sa mga salitang kanilang narinig at sa mga bagay na ito ay maging kaaliwan at kagalangan sa amin ang iyong magpahayag. Panatiliin mo sa bawat isa ang apoy ng Espiritu Santo, ang kaaliwan ng Espiritu Santo, ang pagpapalakas sa aming pananampalataya natin ng iyong mga salita. At panatiliin mo kami sa iyong biyaya, hanggang sa biyaya at sa biyaya. Purihin at luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan, Jesus. Amen. Amen. Na kung paano kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo magsipanagana ng higit at higit. Ang biyaya natin pa sa Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang paikipisan ng Espiritu Santo ay sumatin ng lahat na may kababaan at pananagumpay ayon sa kanyang salita. Sa pangalan ng Jesus, siya nawa. Amen.